reaction Hello, po muna, Kong, dito sa mukhang wala nang mangyayaring impeachment trial. Actually, may mga tanong din ako. Kasi itong nangyaring desisyon ng Supreme Court ay lumabas samantalang naka-convene na yung ating impeachment court. At yung isang bagay na mukhang hindi yata ito na pag-usapan sa desisyon ay anong epekto ng pag-convene ng impeachment court. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon, once the Senate convenes as an impeachment court, ay ang impeachment court lang ang may sole power to try and decide the impeachment case. Kung maalala ninyo, nung nag-convene ang impeachment court, mismong sila rin ay nagpadala ng utos sa House of Representatives na i-certify kung talagang sumunod ang House of Representatives sa Constitution. Tapos meron pang second directive na itanong daw sa 20th Congress, pag nagsimula na ang 20th Congress, kung gusto nilang matuloy o ituloy yung paglilitis ng kaso. Ang House ay sumunod naman doon sa utos ng Senate bilang impeachment court. Doon sa unan, sinertify nila that everything was above board and in line with the Constitution. Kaya kung hindi lumabas itong desisyon ng Supreme Court, ay malamang natuloy na yung ating trial, ng impeachment trial na sinasabi natin. Ang nagiging resulta, tama kayo kanina na nakikinig ako sa usapin ninyo, hindi naman sinasabi ng court na totally baliwala na yung impeachment. But if we follow that decision, then we will have to wait until next year para maituloy ang impeachment. Pero Congressman Chel, parang sinasabi nyo, since naka-convene na as an impeachment court ang Senate, ay parang dapat sila na magdesisyon kung talagang dapat ba itong gawin o hindi, at hindi na dapat nakarating sa Korte Suprema. Tama ba yung intindi ko sa inyo doon? Dalawa kasi ang power na kailangan natin balansehin. Yung una, yung kapangyarihan ng Supreme Court to determine kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng anumang ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Clear yun, talagang nasa power ng Supreme Court yan. Pero yung pangalawa ay yung power naman ng impeachment court na pag sila ay nag-convene, sila lang dapat ang may sole power or authority to try and decide the impeachment case. Kung lumabas sana itong desisyon bago nag-convene ang impeachment court, ay wala naman ako nakikita ang problema dahil exercise ng Supreme Court power to check grave abuse of discretion yan. Pero ngayon na nag-convene na nga ang court, tapos ito na lumabas yung decision ng Supreme Court, it raises a question because the impeachment court is not part of the judicial department. Hindi naman siya sumasailalim sa court structure ng Supreme Court. Kaya ang tanong nga dyan ay, nung una pa lang, pwede bang iutos ng Supreme Court ang Senate bilang impeachment court na mag-submit ng mga information? At ngayon naman ang magiging issue, kasi narinig ko kanina sa ilang balita na may mga senador na nagsabi na hindi, itutuloy namin yung impeachment. So kung ganun ang mangyayari, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis pagka ganyan. So let's just let's take it at face value muna, kung itong decision ng Supreme Court. Pero sa paningin po ninyo, ay nilabag ba ang one year ban or 1 year bar rule? Well, ito ay opinion ko. At by the way, hindi naman ako official pa na miyembro ng prosecution panel. So I have not been appointed. I cannot speak for the prosecution panel, nor can I speak for the House of Representatives. Pero dun sa pag-aaral ko ng mga desisyon ng Supreme Court natin, sa tingin ko, once na na-file na yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House, at nag-convene na ang impeachment court, any issues relating to what happened in the House wala na yun, tapos na yun. Kasi tinanggap na ng Senate yung articles at
nagsimula na nilang ilitis ang kaso. Now, if you look at the previous decisions, halimbawa yung sabi na yung decision ng Francisco, ang sabi doon ay the 1-year bar will start when complaints are filed and they are referred to the appropriate committee, which did not happen here. So, may issue talaga yon. At hindi ko naman sinasabing walang power ang Supreme Court na desisyonan yon. Yun lang, ang question ay question ng timing. Pwede pa ba nilang desisyonan yan na nag-convene na nga ang impeachment court at uma-action na ang mismong court? Kasi naglabas na sila ng summons kay Vice President. Si Vice President ay nag-submit na ng answer. Sa mga lawyers kasi, basta't may nag-submit na ng answer, ibig sabihin nun, the issues are joined at dapat ilitis na yung kaso. At yun din yung iniintay ng sambayan ng Pilipino. Based sa mga survey, everyone is waiting for the trial to begin para makita kung ano ba ang ebidensya at mismo ang mga Pilipino ang maghuhusga din kay Vice President Sara Duterte. Since marami pa po kayong katanungan, no? Like for example, yung timing, tapos kung dapat pa bang kung may right pa ba or yung Supreme Court na gawin itong decision na to given na nag-convene na yung impeachment court, meron pa po kayong plano in February na gumawa ng action po para matuloy po ito? Well, mag-uusap pa kami sa partido ko, no? I cannot preempt the decisions of the Akbayan na party list. But ito ang masasabi ko, matagal na namin hinahanap at matagal na namin panawagan ang pananagutan, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. At yung mismong paraan na nakalagay sa ating saligang batas para magkaroon ng accountability ay through the process of impeachment. Kaya sana, if whatever happens now, ay dapat wala nang maging hadlang in the future to holding public officials accountable in an impeachment trial. After all, wala pa naman tayo sa trial, kaya mahirap na natin sabihin na wala pang day in court, hindi pa nabigyan ng pagkakataon si Vice President dahil may bibigyan talaga siya ng pagkakataon na idepensa ang sarili pag umabot tayo sa trial sa Senado. Mm-hmm. Sa inyo pong legal na pananaw po, no? Tingin nyo po ba ay nagkulang talaga ang Kongreso o napaboran ba ng Supreme Court si VP Sara? Alam nyo, yung impeachment kasi ay isang legal and political exercise. At ito ay yung tinatawag na, pati yung decision ng Supreme Court, sabi nila ito ay one of a kind o sui generis. Ngayon, kung titingnan natin yung mga nakaraang mga impeachment, ay once that the cases reached the Senate at inaksyonan na ng Senado yan at nagkaroon na nga ng summons sa ibang mga kaso nga na ituloy na yung kaso na ilitis na, wala na dapat igalang na natin yung prosesong iyon. But of course, that's there, nandiyan na yung decision. Ang isa pang question kasi dyan ay pwede bang mag-file ng motion for reconsideration? Usually kasi, at kasama rin sa mga karapatan ng mga party litigants yan, na pag may desisyon ng isang korte, lalong-lalo na ang Supreme Court, ay pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Yun lang, dito sa desisyong ito ay nakalagay doon ay immediately executory. Para sa akin, sana dapat mabigyan naman ng pagkakataon ang House of Representatives at yung ibang mga stakeholders na ilaban yung kanilang argumento dahil this is a very unique situation and I think everybody deserves to be heard before any decision becomes final. Okay. So, before, may last question pero i-reserve ko ito ko sa SONA yon na Representative Shell. Punta ako magla-last lang ako question tungkol dun sa
impeachment. Kung nakausap nyo na yung ilan sa mga kasamahan ninyo at kung ano rin naging damdamin nila dito sa desisyon ng Korte Suprema. May mga high profile kasi kayo dyan sa minority ng mga personalities. Well, kung ang tinutukoy niyo ang mga other members or incoming members ng prosecution panel, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dito. Okay, sige. Punta na tayo sa SONA, Congressman Joke. No? Of course, you'll be attending this Monday, right? At meron ba kayong mga gustong marinig mula sa Pangulo na sana ay talakayin niya sa kanyang ika-4 na SONA? Well, yung isang bagay na inihain na namin sa Akbayan Party List ay yung kontra-isugal bill na sana ay ma-action na agad ni Pangulong BBM. Yung isa pa na matagal na rin iniintay ng ating mga manggagawa ay yung 200 peso across the board na wage increase na legislated dahil matagal na nga, ilang dekada na yan na hindi tayo nagkakaroon yan. Sana sa darating na Lunes ay ma-actionan na ng ating executive department itong matagal ng mga hinahing at panawagan ng mga manggagawa at pati na rin itong malaking problema sa isugal na nakakaapekto sa ating mga kabataan. Yeah. Okay. We'll see you sa Lunes, Congressman Shell Joke, no, sa HOR, no, at meron tayong coverage doon. Thank you po for joining us tonight.